presidente ng 4G? Isaw. Malakas! Umabot kaming 2,000. Every day. Nung mga last few days na nakawa na, mga 100 pesos, 200 pesos. Umabot na rin ng mga 500 pesos. Sana malaman ng mga magnanakaw na yung pera na to para sa KFD, para sa mga mahihirap. Eh kung nanakaw pa kayo sa mga mahihirap, anong klaseng tao na kayo? Parang atinista ba kayo kung ganun yan? Ang Katipunan Fund Drive o KFD ay isa sa mga matagumpay na proyekto ng Ateneo de Manila High School. Gamit ang iba't ibang gimmick, estilo at produkto, hangarin ng proyektong ito ang makaipon ng pera upang makatulong sa may hirap. Ngunit, unti-unting nawawala ang silbi ng proyekto dahil sa kawalan ng pakialam ng mga Atenista sa may hirap. Bakit nga ba nawawala ng pakialam ang mga estudyante? Ano pa ang silbi nito kung wala na ang puso't damdamin para sa may hirap? Okay, Sir Dingdong Guerrero ng CSIP or Christian Service Involvement Program. Ang KFD ay Katipunan Fund Drive. So ito ay naglalayong makalikom ng pondo para maibigay natin sa mga nasalanta at na biktima ng iba't ibang kalamidad sa bansa, ganun din sa mga nangangailangan. At hindi man tayo pupunta doon para talagang tumulong, meron tayong naiaabot para sa kanila upang maramdaman nila na may mga taong handang dumamay sa kanila. Patuloy na tumataas ang kinikita taon-taon. Dahil alam ko na mga Atenista ay may puso para sa kapwa, ang isa sa pangunahing motibasyon siguro ninyo bilang mga mag-aaral ay ang makatulong sa kapwa. Madaya kasi yung mga ibang klase, binibili na yung kanilang dyaryo. Tapos, hindi pa sila yung nagtatrabaho para kunin yun. Kumbaga, ginagamit nila yung pera nila para manalo sa mga competition tulad ng Dyaryo Drive. Si Carlo Legaspi of 2A. We were first in our batch, tapos we were 5th overall. Unang-una, siguro yung pinaka nag-motivate sa amin, yung inspirational talks ni Mr. Pagsi. Talagang pinupush niya yung klase na magdala ng dyaryo. Tapos pangalawa, siguro ano na rin, sa kagustuhan naming tumulong sa mga nangangailangan naming kapwa. Hindi ako sigurado kung saan talaga siya dinadala, pero sa tingin namin lahat parang ano siya, paraan ng parang binibenta daw siguro sa mga junk shops para makuha ng pera pambigay dun sa mga nangangailangan. Ang Dyaryo Drive ay isa pang halimbawa ng proyektong inilungsod ng Ateneo de Manila High School na tumutulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pangongolekta ng iba't ibang uri ng papel. Subalit, unti-unting nawawalan ng silbi ang proyekto dahil hindi na nagsisikap ang mga estudyante sa pagdadala ng dyaryo sa eskwela. Gaano nga ba kahirap ang magdala ng kahit iisang pirasong dyaryo kada linggo? Nawawalan na nga ba ng malasakit ang mga mag-aaral sa mga kababaeng naghihirap sa kung saan-saan? Kino De Jesus of 4G, chairman. Taon-taon niya na proyekto ng ASIL kung saan yung pera na nalilikom binibigay sa kalahati sa TD Fund. Kalahati sa TD Fund. Tapos yung isang kalahati, pinaghati-hatian yun ng mga iba't ibang organisasyon ng ating. Una-una, ang obvious na motivasyon nila dyan ay yung cash prize. Ang first prize ay, hindi ako nagkakamali, 7,000 pesos at isang banner. Mahirap nating masabi na ang Atenista ngayon, ang gusto niya talaga ito naman. Kasi
ang concern niya yung buhay niya, yung sarili niyang buhay. Bahay, kotse, eskwela, mall, barkada, bahay ulit. Ang parents namin ay tumulong talaga. Pag walang tulong ng parents, hindi mananalo sa jar. Dun sa klase ko, purong kawang gawayo ng isang naming parent. Hindi lang isang parent, madaming magulang. May mga bumibili, pero wala magagawa ang asin ko. Wala kaming, sa standards namin, sa rules, sa mga gabay ng asin na inilalabas, walang nagsasabi na bawal bumili.